Ngayon ituturo namin sa inyo kung paano gumawa ng free energy in case na mag brown out, o pwede na rin ito gagamitin kapag wala kayong kuryente. Ito. Bro Sam, paano mo to ginawa? Bisaya, Tagalog. Tagalog lang, Tagalog. Ito mga angle bar na to ay galing to sa mga junkyard, Junk shop. So wini-weld lang natin to. At saka ito, Yan. ginawa lang natin to dito. Parang i-prefab lang natin. Yan. Mga 100 kilos ito. 100 kilos. Kailangan tayo ng mabibigat ka para yung momentum niya malakas. Malakas yung ikot niya. Hindi naman masyadong malakas. Parang momentum niya, ano lang siya. Continuous ang ano niya, ikot. Yung ikot. Kailangan pala malaki, mabigat para tuloy-tuloy. Ito namang mga shafting nito, ay nakita lang natin dito sa mga junk shop din. Yan. Saka itong mga pulley, ganun din nakita. Ito mga pillow block, binili na natin ito sa mga junk shop din. Junk shop. Lahat ng mga materials na nandito, lahat dito galing sa junk shop. Ito namang metal na to. Yan, Kinuha ko lang ito sa old na washing machine. Yan. So ginawa kong pinaka plunger. Ayan. Saka dito nilagyan ko ng yung sprocket ng motor. Oo. At saka nilagyan ito ng Kadina. Kadina. Nung una nilagyan ko ito ng parang katulad ng pedal. Yung para sa palay. Ito. Pero iniba ko na, nilagyan ko ito ng sprocket ng bisikleta para may pre-wheel siya. Pre-wheel. So, ang position nito, kailangan natin paikutin. Magpapadyak lang tayo doon sa bisikleta. So, hanapin natin yung dito, yung kasama diyan. Kuha tayo ng yung scrap din. Scrap din. Hanap tayo dito. Para mabuo yung pedal natin. Pedal generator natin. Sana kaya natin ito makita. Ito. Nako. Sa mga junk din natin kukunin. Ang dami. Nako. So guys, yan pala. ito ang gamitin natin. Dalhin natin doon. Para tayong magbabike. Parang ganito lang. Yan. So, gawin natin ito. Lagay natin dito. Dito natin ilagay. Ano ba yan? Ganyan. So, lalagyan natin ng kadina rito. Diyan para tayo ng kadina. Wala na yata tayong kadina. So, ano gagawin natin? Saka kukuha tayo ng yung mga Belt muna. Yung hanap tayo dito. Belt muna ang hanapin natin kasi wala pa ang kadina. Hanap tayo dito sa junk shop. Grabe. May sariling junk shop ka pala. Kaya nakagawa ka ng pedal generator. Hanap tayo dito. Ito. Saka yung pinaka-generator niya. Dyan. Ito
ito. Gamitin natin ito. Yan. Tapos ano pa? Ito. Yan. Ito ang pinaka gawin nating generator. Ang liit lang. Liit lang siya. Yan. Made of ano yan? Made of China. made of scrap. Made of scrap. Yan. Ang gawin natin to, Ano gawin natin diyan? ito parang so, makita natin to sa pinaka yung sa timing belt ng timing chain sa motor. Ito timing gear Timing gear. sa motor. Ginawa ko lang natin to dito, shafting. Nilagyan natin ng pulley saka pillow block. Lalagay natin dito. Diyan. So magano tayo ng bolt dito, lagyan natin ng bolt. Ito yan, may bolt na. Okay. Yan. Ayos. Ayos na, ayos na. So lagay tayo dito ng Ano pa dapat yung malaki. Yung mahaba, bro. Ayan, yung pinakamahaba. ilagay natin to dito. Yan. So magdi-demo na tayo. Itong pa generator na to is 24 volts, 350 watts. Ano kaya na yung ref dyan? Hindi Pa. pa. Ito ang nagsisilbing magcha-charge ng battery o kaya direct current kasi ito eh. Direct current. So pag iniikot ito, may lalabas na dito, DC current hanggang 24 volts lang. So kailangan nating idadaan sa inverter para maka-produce tayo ng 220. 220. So ganito ang natin ilagay dito. Dito natin ito ilagay. Natin ng parang pinaka maliit na timing belt, timing chain. Timing chain. Yan. Maliit. Dito ikinabit na ni Bro Sam ang generator. Na pinakamaliit na generator. Ayan. Ayan po, na ikabit na ni Bro Sam ang generator. Tapos iniikot niya ang flywheel. Pagkatapos lalagay niya dito ang tester para malaman kung mayroon bang power ang generator. At ayan na, kinabit na ni Bro Sam ang tester para malaman kung
ilang voltahe ang lalabas o voltage na nanggaling sa maliit na generator. Testing natin. Natin Tutok mo to. itong ano. Ilagay natin sa DC kasi DC ka ang lalabas na power dito. So, ilagay, set natin ng 20. Kung magano ang ikutin mo natin ng kamay. Huwag muna natin ikabit yung ano kasi ano, testing pa tayo. So pag yan may kunting voltahe. So iikot ako, itutok mo. Ay, sige, ikutin mo muna. Iyan, ikot mo ako ng ano. Okay. Yan, may ikot na. So, Kaano ang lumabas? yung paikot ko ng ano, mga 7 volts, 8. Kung kunting lakas pa, siguro ano siya, Nasa mga umabot ng 7. abot ito ng ano, lakasan ko ng kunti. Sige, lakasan mo konti. Di, itutok mo doon. Sige. Sige pa. Umabot ng 8. Yan, umabot ng 8. 9. So pag abot ng 12, 9. itry natin ito kung iilaw ba. 12 volts kasi ito. Natin yan. Try natin kung iilaw ba to. Yan. Yan bro, may ilaw bro. Hello. Okay, May ilaw oh. may ilaw. So pag aabot ito na magkakaroon ito ng ano 12 volts, i-drive natin sa inverter, magkaka-produce tayo ng 220 volts AC. Easy. So ang kulang nito, dito lalagay tayo ng ano sprocket. Pagka magpa-jack tayo doon, aabot ito ng more than 12 volts. Yan. Ang ilaw ba? Yung bulb. Paano ikabit? Ikutin ko muna. Okay, mainit. Mainit. Ayun. Hindi pala pwede yan. Nakakapaso. I-clip mo muna sa ano. Yan. Mainit. Yan. Kasi ito aabot ito ng pagka sinagad mo ng RPM na malakas-lakas, aabot ito ng 24 volts, maximum 24. power niya DC. So pag 24 volts, kailangan tayong maglagay ng ano, yung pinaka-controller niya hanggang 12 volts lang para papasok din sa inverter. Saka gagana yung inverter na 220. So far kayo ngayon mga kapogigot, gagana yung maliit natin ano generator. Maliit lang to pero ano siya, malakas, 350 watts DC. So hanap tayo ng ibang ano dito. Ibang generator na magpapuna ng power. Ibang generator. Ito. Try natin to. Saan mo yan na ano bro, nabili? Sa junk shop din. Junk shop din. Ito kasi guys, ano, parang rim yata ng anong e-bike. E-bike. Yung pinaka-motor niya sa e-bike. So, ang gagawin natin dito, i-try natin kung may Power. bang lalabas. Lagay muna natin dito sa gilid. Ito. Para dyan yan. So, wala man tayo munang build dito. Paano ba natin gawin to? Ititesting muna natin, iikot kung may power bang lalabas. Yan. Ito kasi yung tatlong wire na to galing dito sa loob.
para 3 piece ito eh. 3 piece na ano, yung connection niya. Itong mga wire na maliliit, ito ang pinaka hall sensor ng ano, throttle. Pag paano malalakas yung sa e-bike kasi may ganito nga throttle sensor. So, di natin gagamitin to. Itong tatlo, hanapan natin kung ilan di ay ano dito may power. Yung tatlong ano, wire. Tingnan natin kung may power. Anong wire dito may power? Ito muna ang dalawa. Testing natin. Malalaman natin So, na may itong power. tester, i-set natin dito sa AC kasi alternating current to ang winding dito sa loob. Walang diode. So, ilagay mo natin sa AC. I-set natin ng 200. 200. So, ikutin natin kung magkano ang bubultahe nga lalabas dito kung i-hand crank lang natin. Yan. Meron oh. So, aabot siya ng 13. 13. So, maganda ito. Oh, 12. 14. So, i-try natin sa ano? I-try natin sa hanap ako ng ano, yung hanap ako ng diodes. Yung diodes. Sana kayong diodes dito. Matag yung diodes mga anak. Sa wakas, nakahanap si Bro Sam ng diodes. Ito pala ang diodes, itong hawak niya. Mga lumang ano lang ito sa ano, yung parang heatsink ito ng ampli. Ito may nakita akong ito ang pinaka diodes niya sa ano, mga 100 amps yata to. Yan. So ito yung tinatawag na bridge diode. So papasok dito yung AC, lalabas nito papasok dito yung AC, saka dito yung parang magiging positive saka negative para direct na sa battery o kaya sa inverter. So try natin i-connect to dito. So i-connect natin to mula dito sa itong power na to, yung dalawa. So connect natin dito kasi easy ito eh. Pagka easy kasi kahit magkabaligtad okay lang. Kailangan pag-easy. Oh, pagka alternative pagka DC, DC. hindi pwede magkabaligtad kasi puputok 'yun. Mm. So may polarity na siya. Pagka easy, wala siyang polarity kasi tinatawag sa alternating current. Pag-easy. Oh, Yun pala ibig sabihin. gaya ng sa Noriko, yung sa grid, Yung easy yung sa Meralco o Noriko, easy yan, easy. easy yan bro. Yeah. Kahit ano makabaliktad. So dito, nakakabit na ito. Yung dalawang wire kakabit dito sa AC. Oo. So paglalabas ito DC, ito ang ano natin, output. DC na ang lalabas diyan. Ito may positive sign siya, oh. Ito positive, ito naman negative. So dalawang wire. So pagka inikot natin to, i-testing muna natin. Ito isi-set natin na sa 20 volts. Setting natin ng 20 volts. Ano maximum 20 volts DC, direct current. Direct current. So ilagay natin tong tester dito. Test natin kung may power ba siya. Pag lumalabas na yung direct current, hindi na pwedeng Baligtad. baligtad kasi nasusunog. So ito na. Lumabas diyan bro, ang lumabas diyan direct current. Direct current na. Yan, yung dalawa. So tingnan natin yung ilang voltaheng DC lalabas. Ilang DC. So 10.
So 13 oh. 13. Yan. Yan. 13. So ito ikakabit natin dito sa ilaw. Kakabit natin sa ilaw. Ito kasi DC current to, 12 volts. DC current. DC. Comment lang guys pag may nagbabas nitong ano ginawa namin. Kasi ito try namin kung gagana ba. Ito. Wala itong daya. Wala yung daya. Yan. So ilaw ito. Galing dito sa DC. So iikot ako pag iilaw yan. Ibig sabihin talagang totoong may lalabas na kuryente mula dito sa e-bike na ito. Sa e-bike. Ayan oh. Ilaw hindi. May ilaw bro. Ilaw. Yan oh. Yun oh. Oh. Ilaw siya? Sige pa oh. Oh. Kunting ikot lang yan. May ilaw. Tingnan mo. Yan. Meron, DC meron. na yan, DC. DC. Oh. Direct current. Ito naman, try natin to. Ito kasi malakas to eh. Lakas yan. Ano ba natin to? Ano? Paano ba yan ikabit? Yan, ano ba to? Ilang ano yan bro? Ilang watts yan bro? Ito, 12 volts. 12 volts, ano to? 21 watts. 21 watts. Yan. Malaking watts. Lagay ko na pagkama. Wala kasing ano. Kasi ako na mag ano. Yan. Yan. Di. Huwag mong iano sa ano. Baka magka-spark. Yan. Yan, iilaw. Ayan, meron. Iilaw no. Yan, meron. Mainit. Meron. So far guys, Pwede na. gawin natin ano to. Pagka na-fully assemble ito, itong gagamitin malakas kasi ito 3 piece. Ito naman okay naman to, 350 watts. Ano single piece lang siya. Single. Pero ang naka-advantage nito, DC na kasi hindi na tayo maglalagay ng diodes. Ito maglagay muna tayo ng diodes kasi easy pa. Easy. Oh, ito kahit idirekta mo yan sa inverter, baka pwede na. Yan. Kaya idaan natin to sa controller para i-control yung voltahe. Saka papasok sa inverter para maganda yung ano niya sa inverter. Smooth ang ano niya. Yung ano, yung tawag na yan bro? Ito, Ah, e-bike rim to eh. e-bike. Hindi siya DC. Hindi siya easy. Easy ang lalabas dito mula Easy. dito. So ang easy kasi ito. Easy. So tayo natin kung bubuksan natin to kung anong nasa loob. Buksan natin. Para malaman natin kung ano bang nasa loob dito. Baka meron pang baka tatanggalin ka pa to bro. Ito. Tingnan natin to. Anong laman nito? Magkano bili mo dyan bro sa junk shop? Ito, 200 200 pesos lang to. pesos. Tapos meron ka ng free energy kapag 200 pesos lang nabili ko ito ng 200 pesos pero kung bibilin mo ito sa ano, yung brand new mura, order ka ng dun sa pinaka market kasi ito ay aabot ng anong presyo na 6,000 mahigit. nako ang mahal Pero kung may nakita kayong ano nito, sa junk shop. junk shop, kung Pagkakataon, alam nyo, pagkakataon niya na nabilin. mapakinabangan nyo.
Kung gusto nyo gumawa ng free energy. Yan. Yan pala. Mayroon siyang winding dito. Maraming winding. Ito kasi may ano to, mahirap itong tanggalin. Yan. Kasi ano to, yan, malakas yung magnet niya oh. Kaya pala. May ano siya, may tinatawag na neodymium magnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. 46 magnet. So mayroon siyang 46 poles, yung sinatawag na poles, 46 na magnet. Kasi ang magneto north south north south. So may 46 magnetic pole siya. So pag iikot mo ito siya, kung habang maraming bisis kinakatok niyo yung magnetic field niya, nagkakaroon ito ng winding dito ng magnetic flux, kaya magkakaroon ito ng kuryente. So ito maganda kasi low RPM siya. Low RPM. Kunting ikot mo lang, lalabas na yung kuryente. Hindi katulad yung ibang mga higher RPM, kailangan mo malakas para maabot ng malakas-lakas na kuryente. Ito ang maganda. Kailangan mo lang ng marami siyang magnetic field. Kailangan mo lang konting ikot dito. Oh, tinatawag itong low RPM. Low RPM. Ito, abangan natin yung part to, guys, yung kabuuan nito, pipinturahan natin yan. Yung kabuuan, lalagyan na natin ng controller at saka inverter. Fully functional talaga, makita nyo. Saka, comment lang kayo dyan sa channel na sa channel ni Brad. Kung anong ma-comment nyo, kung totoo o hindi. Kaya pinakita namin sa demo namin yung mga scrap na ito, kung talagang mapagpakinabangan. Thank you guys. Yeah.